Nag-utos si President Bongbong Marcos na huwag daw hayaang mag-escalate o tumaas pa ang tensyon sa kabila ng panghaharas at pag-agaw ng China sa supply noong nakaraan. Ayon kay General Bronner, nagbilin daw ang Pangulo na magsagawa ng maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag nilang hayaang mas tumaas pa ang tensyon. Ang paggaya at pagganti sa mga ginagawa ng China ay mahigpit ding ipinagbabawal ng Pangulo. Samantala, tiniyak din ng AFP na magpapatuloy pa din ang mga rotational, resupply mission at iba pang maritime activity sa West Philippine Sea na bahagi naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag pa ni General Bronner, ang pagpapanatili at pagsulong ng kapayapaan sa Indo-Pacific region ay kasama sa talumpati ng Pangulo sa nakaraang Shangri-La Dialogue na ginanap sa Singapore, at isa umano ito sa dahilan kung bakit madaming mga bansa ang handang sumuporta at tumulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. Dumako naman tayo sa isang panibagong balita. Isang pogo na naman ang ni-raid, ngunit sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay sa Porac, Pampanga. Nakatunog pa umano ang mga ito sa gagawing operasyon at nagtangkang tumakas, ngunit nagawa ding harangin ang mga ito. Ang sinalakay na Pogo Hub ay gwardyado umano ng pamahalaan ayon pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sangkot umano ang Pogo na ito sa mga illegal na human trafficking, pananakit, torture, kidnapping at maging mga scamming activities. Isang video ang nakuhanan sa mismong lugar. Makikita sa video ang mga nagtatakbuhang mga dayuhan at nagmamadaling umalis matapos makatunog ang mga ito sa isasagawang raid. Kaya naman kaunti na lamang ang naabutan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP, SAF, CIDG at mga local police sa naturang lugar. Mas marami pa daw ron ang ine-expect nila at pag-leak ng operasyon ang nakikita nilang sanhi kung bakit kakaunti na lamang ang kanilang inabutan, halos less than 100 na lamang ang kanilang naabutan sa naturang lugar. Samantala sa Clark naman ay may naharang na 7 sasakyan, sakay ang ilan sa mga tumakas na Pogo workers. 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysian at Burmese ang mga na-rescue. Ang isa rito ay sinasabing isa pang kidnap victim. 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. Ang Pogo na ito sa Pampanga ay nasasangkot daw sa sex trafficking, torture, kidnapping at scamming activities ayon sa PAOCC. Ang compound ay nasa 10 ektarya, may nakatayong 46 na gusali na tigta-3 palapag, at ito ay may mataas na seguridad. Makikitang may mga razor wire sa mga pader at napakaraming CCTV ang nakakalat sa mismong lugar. Pinapatakbo umano ito ng Lucky South 99, ngunit wala umano itong lisensya upang mag-operate, at sila ay kasalukuyang applying pa lamang, bagamat ganoon, nakuha pa rin nitong mag-operate. Na-raid na din daw ito noong 2022 sa ilalim ng Lucky 99 Outsourcing at nagkaroon na umano ng utos ng pagsasara nito. Kaya naman inaalam kung papaanong nakapag-operate itong muli. Ang mga na-rescue na Pogo workers ay nasa Pasay na, at isasalang naman ang mga foreigner sa immigration profiling at processing. Hihingan din sila ng mga pahayag maging ang mga Pilipino. Nilinaw naman ng may-ari ng lupa na pinagtayuan ng compound, subject na daw ito ng naipanalong ejectment case. Samantala, nagsabi din ang kumpanya na umuupa sa compound na wala daw silang kinalaman sa operasyon ng Pogo dahil pagpapaupa rin umano ang kanilang negosyo. Isa pa sa iniimbestigahan ang dahilan kung papaano nga ba natunugan ng Pogo ang isasagawang operasyon. Ito ang Longtian Airfield, isa sa pinakamalapit na mga base ng PLA Air sa Taiwan. At ito ang mga Soviet-era J-6 fighter jets na may NATO codename na Farmer. Bagamat tinitingnan natin ang mga jet na mula pa noong 1950s, hindi tayo nasa gitna ng Cold War kundi sa kasalukuyang panahon ng China. At hindi ito simpleng mga lumang eroplano, kundi fully pledged attack drones. Sa loob ng cockpit, walang mga piloto, puro computers at kumukutitap na mga ilaw lamang.
500 metro ang layo sa hilaga, may mga 300 na J-6X na nakapila sa rampahan ng LAN airfield at ilang milya lamang ang layo, may mga dosenang nakaparada sa labas ng isang gusali. Ngunit bakit? Ang maikling kwento ay ito ang pasilidad kung saan nangyayari ang conversion. Ang Luan Airfield ay kung saan itinatago ang mga jet na hindi pa nababago at ang Longtan Airfield ay isa sa ilang mga base ng hukbong panghimpapawid kung saan nakabase ang mga jet. At sa kaswertehang palad, ang karamihan sa mga base na ito ay pinakamalapit sa Taiwan. At ito ay mahalaga sa pag-unawa sa role ng mga drone na ito sa isang posibleng pagsakop sa isla. Mula sa perspective ng China, ang mga drone na ito ay maaaring maging bahagi ng unang wave ng pagsakop sa Taiwan. Ang paggamit ng mga drone bilang pang-akit para sa mga depensa ng Taiwan o para sa mga kamikaze attacks o kahit sa mga risky ISR missions ay malaki ang maitutulong sa PLA sa paggamit ng mga platform na ito sa buong Taiwan Strait. Ngunit bago tayo mag-dive deep sa kanilang role, tingnan muna natin kung ano ang kaya ng mga eroplanong ito. Ang J-6 ay esensyal na isang replika ng Soviet MiG-19. Habang ang Soviet Union ay tumigil na sa produksyon noong huling 1960s, patuloy na ginawa ng China ang mga ito hanggang sa kalagitnaan ng 1980s. Sa mahigit 3,000 na nagawa, tinatayang 1,000 pa rin ang nasa operational conditions. Noong Abril 2022, humigit kumulang na 600 na J-6 jets ang na-convert sa mga UAVs, ngunit maaaring mas mataas pa ang aktwal na bilang. Ang mga eroplanong ito ay teknolohiyang luma, ngunit hindi nila kailangang maging advanced. Sa kabaligtaran, ang kanilang kasimplihan ay sa kasong ito ay isang mahalagang kalamangan. Ang unmanned na kalikasan ng mga UCAV na ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga safety checks na kinakailangan para sa mga piloted na eroplano. Karagdagan pa, ang kanilang kasimplihan ay nagreresulta sa mas kaunting mga gumagalaw na parte at mas kaunting komplikasyon na nagbubunga ng mas kaunting pangangailangan sa pagpapanatili at pagkukumpuni kumpara sa mas advanced na mga eroplano. Halimbawa, kulang ang mga jet na ito sa onboard radar at pinapatakbo ng dalawang medyo simpleng mga makina mula noong 1950s na bawat isa ay nagpoprodukto ng humigit kumulang na 25 tons ng thrust. Sapat ito upang itulak ang jet sa supersonic na mga bilis at magdala ng hanggang 1,000 pounds ng ordinansa sa loob ng operational range na 350 miles. Ang mga J-6 UAVs ay maaaring magdala ng iba't ibang mga armas, kabilang ang PL-5 air-to-air missiles, anti-runway bombs, at unguided rockets. Ilan sa mga jet na ito ay maaaring muling gamitin para sa mga misyon ng intelligence na nagpapatupad ng risky reconnaissance operations. Ang conversion ng mga lumang fighter sa mga UAV ay nag-aalok ng maraming mga benepisyo. Ang mga converted na jet na ito ay nagpapanatili ng range, payload capacity, maneuverability at bilis ng kanilang manned counterparts na ginagawa silang epektibo at nagbabawas ng panganib ng mga casualties. Karagdagan pa, ang proseso ay medyo straightforward at ang mga misyon ay maaaring i-automate at suportahan ng specialized software na nagbabawas ng pangangailangan para sa mga human operators. Gayunpaman, kung saan hindi maaaring mabawasan ang partisipasyon ng tao ay sa pakikinig sa isa't isa. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga eroplanong ito ay itinuturing na bahagi ng potensyal na pagsalakay sa Taiwan ay dahil sa kanilang mga base. Ang karamihan sa mga walang tao na J-6 drones ay nakastation sa mga airfield ng PLA Air Force na pinakamalapit sa Taiwan. Sa madaling salita, ang PLA Air Force ay tumutukoy sa mga airfield kahit na ito ay mas katulad ng mga airbase. Ang mga satellite image ay nagpapakita na ang mga drone na ito ay pangunahing nakaimbak sa dalawang pangunahing base, ang Longen at Huan. Ang Longen ay matatagpuan ng humigit kumulang na 140 milya mula sa Taipei
ang kabisera ng Taiwan, habang ang Huan ay matatagpuan ng 190 milya mula sa Gung, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Taiwan at logistical hub. Ang lapit ng mga drone na ito sa Taiwan ay mahalaga sa pag-unawa sa kanilang kahalagahan sa isang potensyal na pagsalakay. Sa simula, kahit na ang kanilang limitadong operational range na 350 milya, ang lapit ay nagbibigay daan para sa paglulunsad ng maramihang wave ng mga drone nang walang pangangailangan para sa aerial refueling o iba pang logistical complexities. Ang strategic na posisyon na ito ay nagbibigay kakayahan sa mga drone na mag-hover, mag-reorganize at maglunsad ng coordinated na mga atake ng mabilis. Bukod dito, ang presensya ng J6 drones malapit sa Taiwan ay lumilikha ng kalituhan at pagkalito, habang ang mas advanced na mga eroplano tulad ng J-11 o J-20 ay mag-trigger ng agarang alarma sa air defenses ng Taiwan. Ang long-term na presensya ng J6 drones na kasalukuyang ginagamit para sa training purposes ay maaaring lumitaw na mas hindi kaaya-aya. Ang mga drone na ito ay madalas na ginagamit bilang mga target sa training at napapansin na lumilipad kasama ang manned jets, na lalong nagpapalabo sa kakayahan ng Taiwan na magkahiwalay sa pagitan ng mga training exercises at aktwal na combat operations. Sa kaganapan ng isang pagsalakay, ang kakayahang malito at magpaliban ng mga depensa ng Taiwan ay maaaring maging isang kritikal na kalamangan mula sa perspektibo ng China. Ang mga J6 UCAV drones ay maaaring maglaro ng isang defensive na role sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang kalasag upang protektahan ang mataas na halaga ng mga ari-arian tulad ng manned fighter jets o strategic bombers. Ang mga jet na ito ay may kakayahang mag-cruise sa mataas na subsonic speeds na nagbibigay daan sa kanila na lumipad sa malapit na proximity sa mas advanced na mga eroplano. Ang taktikang ito ay maglalaman ng mga drone na tumatanggap ng mga tama mula sa air defenses ng Taiwan, habang lumilikha rin ng kalituhan sa radar ng Taiwan sa pamamagitan ng paghalo sa mas mataas na halaga ng mga platform. Mula sa perspektibo ng mga military strategists ng China, ang bite-out strategy na ito ay nag-aalok ng dalawang pangunahing kalamangan. Ang unang wave ng mga drone ay magbubunyag ng apoy mula sa Taiwanese aerial defenses na nagpapahina ng ammunition at nagpapakita ng lokasyon ng mga unit ng Taiwan sa anti-radiation missiles. Pangalawa, ang mga unit ng Taiwan na nakikipag-engage sa kanilang mga target ay na-expose na nagpapakita ng kanilang lokasyon sa anti-radiation missiles o kahit na direktang pakikipag-ugnayan mula sa J6 UAVs. Ang isa pang paggamit ng J6 UAVs ay maaaring magsagawa ng aerial attacks sa mataas na panganib na mga target. Kahit na technologically outdated, ang sheer na bilang ng mga drone na ito ay nangangahulugan na ang mga puwersa ng Taiwan ay kailangang makipagkompetensya sa mga wave ng daan-daang J6 ng sabay-sabay. Ang swarming tactic na ito ay ideal para sa pag-overwhelm ng isla na may potensyal na higit sa 1,000 J6 drone na naka-station malapit. Ang mga drone na tumatagos sa air defenses ng Taiwan ay maaari ring gamitin direkta laban sa mga target sa isla. Ang payload ng mga eroplanong ito ay nagpapahintulot sa kanila na magdala ng mga bomba at iba pang mga armas na maaaring gamitin laban sa mga target. Mayroon ding isa pang aspeto na dapat isaalang-alang, ang tinatawag na estratehiya ng sakada na ipinahayag ni Daniel Rice sa isang role para sa Mitchell Institutes of Aeronautics. Mayroong mahalagang katangian ang mga airbase na tahanan ng mga J6 UAVs, ang mga matitibay na silungan. Ayon kay Rice, gamit ang analogy ng mga sikada, maaring ang mga silungang ito ay mga incubator kung saan itinatago ang mga J6 para sa mahabang panahon at pagkatapos ay ginagamit para sa isang pagsalakay sa Taiwan. Ipinapakita ng mga larawan mula sa satellite na ginagamit nga ng mga J6 ang mga matitibay na silungan
na nagpapakita ng mga J6 UAVs na nagtataksi papasok at palabas ng mga pasilidad na ito. Ang pagsusuri sa mga larawan mula sa satellite ni Rice ay nagpapakita ng malaking pagtaas sa konstruksyon ng mga matitibay na silungan simula noong 2008. Lalo na, tinatayang mayroong kabuuang 126 na matitibay na silungan ang 5 airbase sa loob ng 250 na milyang radius. Bagamat para sa modernong mga eroplano, ang bilang ay isang matibay na silungan para sa isang eroplano, hindi ito maaring maging kaso para sa J6 UCAV. Ang mga modernong eroplano ay mas malaki kaysa sa mga legacy jets. Halimbawa, ang J11 ay may halos 2 beses na wingspan ng J6. Ang mga unmanned planes ay nangangailangan din ng mas kaunting maintenance at paghahanda ng flight kumpara sa manned aircraft, na nagpapahintulot sa mas simpleng mga gawain sa loob ng mga silungan at mas mahabang mga panahon ng imbakan sa pagitan ng maintenance. Iminumungkahi ni Rice na kung ang bawat silungan ay maaring mag-accommodate ng 3 UAVs, maaring ma-forward position ng mga pwersang China ang humigit kumulang na 300 na eroplano. Matapos ipadala ang unang wave ng mga J6 UAVs, maaring gamitin ang mga silungang ito para sa pre-position ng mataas na halagang mga eroplano na mas malapit sa baybayin na nagtatago sa kanila mula sa mga sistema ng maagang babala ng US at Taiwan. Karaniwan, ang mga eroplanong ito ay batay sa mga patlang ng Eastern Theater Command na matatagpuan sa mas malalim na inland. Tulad ng isang sikada na naghihintay ng kanyang oras sa ilalim ng lupa bago lumabas, maaring mas strategically position ang mga J6 handang ilunsad sa aksyon kapag tama na ang oras. Ang paggamit ng mga legacy aircraft upang magsilbing fain para sa mga bagong anti-air systems ay hindi bago. Sa panahon ng tunggalian sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan sa pinagtatalo ng rehiyon ng Nagorno-Karabakh, ginamit ng Azerbaijan ang mga converted unmanned 1950s AN-2 crop dusters bilang mga pain drones upang tuksuhin ang mga air defense ng Armenia at ilantad sila sa mga counter-strike. Mula sa naghihintay na mga bala o mga anti-radiation missile na inilunsad mula sa iba pang mga platform na may mataas na halaga. Upang palalain ang sitwasyon, ang mga AN-2 ay nilagyan ng mga bomba na ginagawa silang isang pangunahing target para sa mga depensa o kung hindi man ay isang banta sa iba pang mga layunin kung hindi sila haharapin. Bago ang tunggalian, mayroong 61 na mga platform ang Armenia, ngunit sa katapusan ng tunggalian, tanging 26 na eroplano lamang ang maaaring makita. Nagtagumpay ang estratehiyang ito para sa Azerbaijan na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang kanilang layunin na makontrol ang rehiyon ng Nagorno-Karabakh. Ang pagsubaybay sa mga kilos ng mga eroplanong ito at ang paggalaw, papasok at palabas ng mga matitibay na silungan ay maaring maging isang kapaki-pakinabang na paraan upang subaybayan ang mga lihim na pagtatayo na ginagamit sa pagsalakay sa isla. Ang paggamit ng mga legacy fighter jets tulad ng J6 sa isang potensyal na pagsalakay sa Taiwan ay maaring magbigay sa PLA ng ilang mga kalamangan. Kasama dito ang kakayahang tuksuhin ang mga air defense ng Taiwan at maging magpatuloy ng direktang mga atake sa Taipei. Ang effectivity ng katulad ng mga taktika ay ipinakita sa panahon ng tunggalian sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan sa pinagtatalunang rehiyon ng Nagorno-Karabakh na nagpapatunay na hindi lamang teoretikal ang mga estratehiyang ito, kundi aktibong sinusubok at ipinapatupad sa battlefield na may kapansin-pansing mga resulta. Bukod pa rito, ang paggamit ng mga taktikang ito ay maaaring maglingkod bilang isang sistema ng maagang babala para sa Taiwan na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mga potensyal na pagtatayo ng maaga at mas mahusay na maghanda para sa depensa ng isla.